Okay guys, for today's vlog, posible bang magkaroon ng travel ban sa UAE kapag hindi nabayaran ang utang sa cash now? Yes, possible yan. Pero hindi automatic na mangyayari agad kapag isang beses ka lang na late o hindi ka nakapagbayad sa due date mo. Base kasi sa mismong guidance ng nakatala sa cash now at sa mga legacy loan agreement dito, ang bounce ng security check o pagtalbog ng cheque sa bangko ay maaaring humantong sa criminal case. At ang unpaid debt naman ay pwedeng magresulta sa travel ban, civil court ruling o asset seizure. Depende sa laki ng loan at kalikasan ng default. Ibig sabihin, hindi ka automatic ng papatawan ng travel ban sa unang pagkakalit. Kailangan mo nang umabot ito sa antas na may legal action na, tulad ng pag-file ng formal complaint, civil or criminal case against you, bago pa man maisagawa ang travel ban. Kasi ayon sa Federal Decree Law No. 42 of 2022 tungkol sa Civil Procedures Law nila dito, may mga check na kondisyon bago maisakatuparan ang travel ban dahil sa civil debt. Kabilang dito ang utang dapat ay nasa 10,000 dirham pataas. So, hindi kasama ang maintenance, alimony, wage-related obligations, behavioral obligations. At kailangan may sapat na batayan para maniwala na may intensyon kang tumakas sa UAE. Sa konteksto kasi ng cash now, may aktwal na kaso na na-document kung saan may nangutang ng 8,000 dirham at pinano umalis ng bansa. At ayon sa legal na advice na ibinigay, kung hindi mo nabayaran ng utang o yung loan mo at nag-file ang lender ng formal complaint o legal case laban sa'yo, maaari itong humantong sa travel ban na magdudulot ng problema sa airport. Idinagdag pa na kung aalis ka nang hindi pa nasisettle o walang inayos na repayment arrangement, maaring mag-initiate ang lender ng criminal complaint o civil claim habang wala ka sa bansa, at maaari itong humantong sa travel ban o arrest warrant kapag muli kang pumasok sa UAE sa hinaharap. Kaya ang totoong sitwasyon ay hindi instant na parusa sa unang miss ng due date. Pero kung tuluyan mong iiwasan at babaliwalain ang utang mo sa cash now, lalo na kung malaki ang halaga at umabot na sa point na nag-file na sila ng legal case, saka lang talaga posible ang travel ban sa'yo. Kaya ang pinaka-importanting hakbang dito, direkta kang makipag-ugnayan sa cash now bago ka umalis ng bansa. Pagkuha ng written confirmation ng repayment terms at pag-secure ng details nila, ng bank details para makapagbayad ka kahit nasa ibang bansa ka. Dahil kung wala pang na-file na complaint laban sa'yo, pwede ka pa namang umalis ng bansa nang walang problema. Basta't may malinaw kayong usapan bago ka umalis or lumipad papunta sa bansa na gusto mo. So disclaimer lang guys mga kabayan, ang mga impormasyong ito na sinabi ko ngayon lang ay galing sa publicly available na sources tulad ng Cash Now guidance page, Gulf News, mga legal Q&A platform, mga legal advice dito sa Middle East. So, hindi ito legal advice at hindi rin ito garantisadong 100% applicable sa specific na kaso mo ngayon. Kung meron man. Ang travel ban kasi ay nakadepende sa maraming factors tulad ng halaga ng utang, kung may na-file ng legal complaint at desisyon ng korte o otoridad. Para sa tumpak at particular na gabay, kumonsulta ka sa isang license na abogado sa UAE, napakarami dito. So kung meron kayong experience mga kabayan sa cash now, i-share nyo sa comments, mag-comment kayo dyan, baka makatulong yun sa ibang kababayan natin na pareho ng sitwasyon nyo. At kung gusto nyong ng follow-up video about sa susunod na topic, halimbawa mga tabi, tamara, mga halan, yan, mga unpaid wifi, mga ganyan, pwede kayo mag-comment down below para gagawin natin siya sa susunod na video. And kung marami kayong natutunan sa video na ito, please share, like nyo na rin, and
Yun lang, maraming salamat sa pakikinig.